K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagsulong ng kalokohan. Sa ulo ng mga nagkatarantaduang balita. Mga aso na naman sa gilid ng daanan, ginawa na naman ang di dapat ginawa. Ang mga nagkakasunod na disgrasya at banggahan sa iba't ibang bahagi ng Southern Cebu, papalitan na yan sa patrol sa trapiko. Ramon Magsaysay High School nagkaroon ng Career Festival. Ano kaya ang kanilang gusto maging paglaki nila o gusto kung pagkatapos sa kanilang pag-aaral? Tutukan lang yan sa Share Mo Lang! Ang mga nangyari sa jailboat at sa blind date booth, naging maaksyon at madrama ang mga sumusunod na nangyari. At ating alamin kung ano ang meron sa museum na ito at kung bakit mas napaka-importante ang mga figura at nakadistrikto sa Tara G! Kay uno lagi. Kung si ako, Ikaw lang. Sigpalag diha. Sigpalag diha. Ako Hilom. May mali. karon. Tulo na to kato. Inong dami, duha na tatlo katuig nagkuyog. Sa tulo na anniversary sa pambalitan niya. Ako na ipaunahan nimo. Oh. Una? Maayo ang magandang umaga. Ang hapon o gabi mo magsaling lahat. Ako po si Antonio Corneto Jr. and the love of my life is R.M. Dollar. Ang nga, oy. Ipit pantaan niyo, oy. Ano ko po sa rin sila. At ito yung ikatatlong taon ng pagbabalita. Ngayon, ikatatlong po ng Nobyembre, taon 2023. Nako. Asa na may script na ako din yun, eh. Dara sa agula. Isa na namang kaso ng mga aso. Ginawa na naman ang di dapat ginawa. Skandal na pod. Pakita. Huling-huli sa camera ang kanilang ginawa na kung saan ay ginawa nila ang di dapat ginagawa sa daanan. Malapit sa highway at ang masaklap lang ay nakadikit pa rin ang kanyang poste ng kuryente sa babae. At nakuyog pa rin ang babae sa lalaki kapag sila ay tumakbo. Sa isang yung ero. Ang mga ero, asa naman sila mag-nating? Kaya ka na no not November? Oo. Wala, pizza uno. Di na ay. So, na po ning kinawagma, mag-release na po ning mga baligag mga money. Tag 3 pesos. Tag 5 pesos ng money. Kamu ha, kung lain naman ninyo sa bot ma, green-minded na jud mo. Ay mo pag-ingana dire. Nakakasunod ang aksidente sa Counter Cebu na itala ang mga nakakasunod na aksidente britang ito. Nakatihaya na ang isang lalaking ito matapos ay nakabangga ito ng isang nakaparadang motorsiklo sa Barangay Palanas, Alcantara, Cebu. Itong disgrasya ang nangyari noong 14 ng Nobyembre pasado mga alas 3 na ng hapon. Napag-alaman rin na ang driver ay mula pa doon sa kanyang tinatrabuhan at alaman nito ay kalaunan na nalalaman nito ay lasing na nagmaneho kaya yan ang dahilan kung bakit ito ay nakabangga sa isang nakaparadang motor. Kalaunan dinala na siya sa isa pinakamalapit na paggamutan.
Kasabay pa ng disgrasya sa nakaparadang motor ay nakadisgrasya rin ito ng isang motorsiklo sa van na kung saan ay nadumbol nito ang likod ng van. Ito ay matapos nang huminto ang van sa nadisgrasya ng mga motor ay kaagad naman na huminto ang motor pero ito ay nabungdol sa likod ng van. Kalaunan, nagkasundo na rin sila ang bawat panig hingil sa insidente. Patay ang dalawang lalaking sakay ng motor matapos silang mabangga sa isang tourist bus sa kahabaan ng Sitio Mohon, Barangay Langtad sa Naga City sa Southern Cebu pasado alas 4 na ng madaling araw noong 19 ng Nobyembre. Bahagyang nasugatan din sa aksidente ang 8 dayuhang turista na Taiwanese national na patungo sana upang manood ng butanding o whale shark sa bayan ng Oslob sa Southern Cebu. Ayon sa Naga City Police Station sa isang ulat, tinitingnan pa nila kung ang driver ng motosiklo at ang kanyang backrider ay nagmamaneho na nasa ilalim ng impluensya ng alak dahil nakita umano sila ng mga saksi na sumasayaw sa motorsiklo bago ito bumangga sa bus. Sinabi rin ng pulisya na mayroon 17 turistang Taiwanese sa bus at 8 sa kanila ang bahagyang nasaktan at dinala sa ospital para magamot. Lumalabas sa inisyal ng investigasyon na binabaybay ng tourist bus ang highway sa Sitio Mohon, Barangay Lagtang sa Naga City nang bumangga ang motorsiklo sa bus. Nawalan ng kontrol sa sasakyan ang driver ng bus matapos ang banggaan at bumangga sa isang bakod sa gilid ng kalsada. Dahil sa impact ng aksidente, tumilapon ang 2 lalaki mula sa motorsiklo at nahulog sa simento. Sinabi ng pulisya na namatay sila sa aksidente. Nakakulong ang driver ng tourist bus sa Naga City Police Station habang hinihintay ang pagsasampa ng reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. 2 katao ang namatay habang 14 ang sugatan sa aksidenteng kinasasangkutan ng pampasaherong bus, motorsiklo at isang cargo truck na nagdadala ng mga buhay na manok. Naganap ang banggaan sa kalsada dakong alas 10:45 ng umaga noong Miyerkules, 22 ng Nobyembre sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Uling, Naga City sa Southern Cebu. Kasama sa mga nasawi ang isang truck helper na kilala lamang sa pangalang Junior. Naipit siya sa front seat na wasak at nasunog ang katawan na sumabog ang butane gas sa dala nila dahil sa impact. Ang ikalawang nasawi ay kinilalang si Wainares Jen Parame, 23 anyos, driver ng motorsiklo mula sa Naga City. Ayon kay Lieutenant Colonel William Humok na hepe ng Naga City Police Station, pababa ng burol ang truck na minamaneho ni Adonis Espera sa nakatira sa bayan ng Compostela, Hilagang Cebu nang nawalan ng preno. Bumangga sa motorsiklo minamaneho ni Parame at tumama sa likuran. Bahagi ng pampasaherong bus mula sa Toledo City ang truck na sinasabing pag-aari ng JDK Trucking Cargo. Patungo sa isang katayan sa Naga City nang mangyari ang insidente. Dinala sa ospital si Espera at isa pang truck boy na si John Carlo Flores matapos magtamo ng malubhang pinsala. Ang iba pa sa mga nasugatan ay mga pasahero ng bus at isa pang nagkamotorsiklo mula sa bayan ng Tabuela na si Joseph Emmanuel Bacalla, 47 anyos. Rense Soler, K-Channel News. Walang nagtatanong, pero share mo lang. Nagkaroon ng event ang Ramon Magsaysay High School na tinatawag na Career Festival o kilala na Career Guidance Festival sa Maynila. Tinanong rin namin dito kung ano ang kanilang mga pangarap o mga kukunin nila na mga trabaho sa buhay o pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Ang kanilang mga sagot sa pagtutok ng inyong Kuya Bombs ay Locampo. Sa Maynila, kung saan ginaganap ang Career Festival ngayong araw. Share mo na, ano kaya ang gusto mo trabaho mo ngayon? Galing mo. Ngayon, hingin natin yung opinion nila. Oh, architect. Okay, next. Mechanical, combat engineer po. Ay, wow! Po, terrorista. Okay. Okay, next. Wow, forensic scientist. Next. Gusto ko maging scout ranger talaga. Kaya ako nag-boy scout talaga. Para pagtanong ko sa bayan, ako dyan hanggang mamatay talaga. Ako, kaya ako as a scout. Kasi, ayun na yung puso ko eh. Talagang military. Military life. Yun talaga yung pangarap niya. Next.
Anong gusto niyo maging pagkalaki niyo? Kasi ako, nung bata ko, gusto ko maging, kasi marami to. Nung una, gusto ko maging chef, then naging actor, then finally, gusto ko maging chemist kasi may passion ako sa mga chemicals and mga science sa chemistry. Yun, so ang dami niyo pinagdanan, no? Sir, share mo lang, ano gusto niyo maging pagkalaki niyo? May-ari ng lupa. Ay, may-ari ng daw ng lupa, ang daming pangarap sa buhay. Gusto ko pa maging civil engineer. Ayun, civil engineer. Kayo, sir, anong gusto niyo pagkalaki niyo? Same as him, senior civil engineer, which is magiging mas mataas pa sa civil engineer. Bali, gusto niya maging boss ito. Okay, next. Sir niyo lang, anong gusto niya maging pagkalaki niyo? Tambay po. Tambay, pareho. Pareho. Present din dito ang mga paaralang kolehiyo nag-offer ng senior high para sa mga estudyante rito, lalo-lalo na at grade 10 ang mga kasama natin dito at graduating year na. Sir, share niyo lang. Ano yung gusto niyo maging pagkalaki niyo? Actually, computer engineer. Pero wala kasi ang motive sa computer engineer. Mukhang doctor in disguise. Ma'am, share niyo lang. Ano gusto niyo maging pagkalaki niyo? Flight attendant. Gusto ko kita. Okay. Sige po, ngayon mula rito sa para ng magandang mensahe kung saan narinig natin ang mga hinahin nila sa buhay at mga pangarap nila sa buhay. Para po sa share mo lang, ako po si Aino Campo, Channel News. Naging madrama at maaksyon ang nangyari sa jailboat and sa blind date. Ito ay kagantian ng huling araw na intramural sa amin. Narito ang nangyari sa mga pagbabalita ni Rain Solar Bayon. Siksikan, iyakan, tulakan. Yan at ilan pa sa mga ma-intense at ma-aksyon ng kasunod-sunod na pangyayari dyan sa huling intramural sa aming paaralan na kung saan ay nagkaroon ng blind date at nagkaroon rin ng jail boot. Makikita niyo naman kung gaano ka-intense o ma-aksyon kung gaano paglabas at pagpasok sa jail boot. Gayon din kung gaano ka ma-aksyon ang pagpasok nito sa blind date boot. Sa sobrang maaksyon ay mayroon din time na inasa nalala yung target papunta sa blind date boot. Habang sa jail boot naman ay maalapreso na nila kung kanilang galaw sa loob ng jail boot. Iro ya kon. Ya, pangrit mo iro. Ya. O sa may kaso rin, sa may sako, sa may saksak. Nang rep iro. Ala, nang rep iro ko no. Ala. Nang rep iro bandoro nambok. Ala. Bakit kaya nanto sa ganito at paano kaya nito na isasagawa ang blind date boot at ang jail boot? Kapag doon ka sa blind date boot ay maaari kang kumuha ng ticket sa halagang hindi lang bababa sa 5 pesos at hanggang gagawin mo lang ay hahanapin mo yung kamatch mo at dadakipin mo at papunta doon sa blind date boot station na yun. Or nasa iyo na rin yun ang pagpili. Whether yung mga dalawang tao yung hinahanap mo nakakilala nga maaaring i-match o ikaw na mismo ang maghahanap at magtutulong ka rin sa mga kaibigan mo na nang sa ganun ay makahanap siya ng dalawa na maging dawan mo. Ngunit ang requirements lang dito para sa blind date ay talagang blindfold talaga ang kailanganin mo in order na makahuli ka ng mga anonymous na tao na hindi ka kilala ng iyong madadakip.
Kung sa jailboot naman ay mag-a-announce lang ang announcer na kung sino ang huhulihin at kung ano ang kanilang susuotin na accessories ay siyang itong aarestuhin ng mga voluntary ng mga manlalaro na gustong magpahuli ng kanilang makakilala o mga kaibigan at sila ay papadala sa jailboot at sila ay makukulong sa loob ng 10 minuto. Kung gusto namang makalaya ng mas mabilis or di na kailangan maghintay ng 10 minuto ay kailangan mo lang magbayad ng at least 3 piso o pataas. Nakadepende po yan sa kung anong presyo. Ay, si mama, sa may kuhan na rin, si pamati nga nakakawag intramurals. Takas wala nakadira. Para nimo sa may pamati na nasunod diha. Nindot din ay kadate. Pero dapat paari guwapo. Yeah, guwapo siya, sana all. So muna nyo mag-ian karon din ganiya sa nitabo sa intramurals na ang blind date na daghan din kayo kung magkasunod-sunod na action yung nitabo. Kaya sa ipagkita na ko ninyo kanina ay masyado talaga enjoyable at medyo kanina nakapilitan. Samo sa rin emotion po ang nakikita po ninyo kanina lamang. Wala po dito sa intramurals, dito sa Alcantara National High School. Today is the last day of the intramurals 2023. Renzo Soler, K-Channel News. Tara G! At sa huling balita sa Tara G, silipin natin kung ano ang nasa loob ng museum na ito. At ito ang matatagpuan ninyo sa Cebu City. Matatagpuan nyo po yan sa Cebu City, no? Makikita niyo po sa video ang mga figura o mga paintings na ginawa ng mga legendary painters. Ilan dito ay ang mga rebulto na literal na art, katulad ng mga kahoy, nakikita niyo po. Mga sculpture na masasabi natin yung art talaga kung titignan. At meron ding iilan sa mga buto ng tamaraw na ngayon ay nasa isa sa mga critically endangered species sa bansa. Makikita niyo rin na may nakadisplay na bato, chip bato, hindi bato barili, bato oslop, at meron din ditong bato. Bato po yan. Yan ang tinatawag nating hard to find na literal na bato. Bato po yan. Makikita niyo po, no? At syempre, bato nga Rod Johnson, bato yan. Batong na, bato sa garden, bato sa langit, bato sa langit, at tamaan, huwag magalit. Ibang bato yun, ha. Sige, balik tayo. Meron ding mga nakadisplay na mineral tulad ng ginto o mga silver, no? Mga dahon o mga paru-paro. Hindi artificial yan, ha. Makikita nyo rin na meron din dito na literal na ibon o pato na nakadisplay. Hindi ko sure kung totoo yan or fake. Meron din mga molded na coral o mga yaman dagat at mga sea creatures na nakadisplay sa museum at marami pang iba. Kung gusto nyo itong puntahan, ang pangalan ng museum na ito ay National Museum of the Philippines, Cebu. Libre lang ang pagpasok dito nyo sa museum. Bukas sila mula Martes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Matatagpuan na naman malapit sa may Plaza Independencia. So, totoo sa tinuod lang, nindot siya para sa mga bata mato sa sa mga project, sa school o mga college, sa mga college o sa ilang mga erect action sa mga legendary painters na mga figura o mga bukog sa tamaraw o napoy bato. So, ano siya guys, kita ko yung mga hard to find na bato. Hard to find ni ang asa, kay balo kung asam ni makitaan na ni sa Earth, sa planet Earth. Para sa mga aliens, mo niya yung mga hard to find na bato. Ito yung mga hard to find na bato. Makikita nyo po dito sa Earth. Mga alien, makinig kayo. Hindi nyo maintindihan sa amin. Kaya mag-alala, binigay ko subtitles balang araw pero hindi ko kayo maintindihan. Ito, hard to find na bato. Ito, kung marami kang problema sa iyong kalaban o iyong mga kaibigan, ito bato. Pukpuk mo sa ulo mo. Nga, di ay kanang happy 3-year anniversary din na to sa Sea Patrol. It's been 3 years, no? 3 years na tayo, no, mga K-Channel. Pamural dito sa aming K-Channel family and sa aming ni Antonio Fuentes. Maraming salamat po sa inyo tagapagsubaybay. Kahit late upload kami, magpapatuloy pa rin ang aming pagbabalita kahit late
para sa inyo kasi wala kami. Yep. At 100 actually. Wala dito pa sa pinakauna simula ng Sea Patrol. Kami pa rin nagpapatawa sa inyo at nagbabahagi ng katotohanan sa anumang panig ng mundo. Yes. Patpakin na to. Garaling na to. Pupuk mo sa ulo mo. Ba, samok. At dyan okay, sa tapuson ng to na kayo, punta na tag-uras. Punta ng mga viewers na to, mo. Okay, at dyan nagtatapos ang mga nagkatarantado mga balita ngayong ika-30 ng Nobyembre, taong 2023. And make sure na naka-subscribe kayo, tapos naka-like and share and follow. And don't forget to watch our video every day and every hour, every minute, every second. In every hour, every you, it's represented by me and you. At natiwala ako sa kasabihan, kapag mayroon kang hinahanap na problema, tumalikod ka. Alright! At dyan natatapos sa mga nakatarantado ng mga balita. Magandang araw, gamisin ng lahat.